Kasi wala na, nanghina na ako eh. Pag iiyak ako, mapagsak ako. Hindi na ako Dadaan, nakakain ano? ng tama yung maayos. Talaga nanginginig yung mga kalamang yung tama. Tapos may, ano pa ako, sakit pa ako ng alak. Di ba, kumitak sa akin. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo muna ay sumandaling manalangin, mga kapatid. Tayo muna ay magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, pinupuri sa buhay at kalakasan pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Mingi po kami ng kapatawaran, anuman po ang aming pong mga nagawa, maging sa kaisipan at sa aming pong kapwa. Salamat, Diyos. Ikaw ang patuloy na mahayag po sa aming pong mga buhay at patuloy kang manahan sa aming pong mga puso, Panginoon. Maraming salamat, tinataas ka namin, pinapapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Okay, magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, mga kapatid. Ako po ang inyong lingkod, Brother Joel Brasal. Kayong po nga Gis. Sana hindi ako nagkamali. Gis sa buwan ng Marso 2021. Ito naman ang ating episode, mga ka-YouTube, mga ka-Facebook, sa ating pong pang-Miyerkules na edisyon ng ating Good Morning Philippines. Siyempre, ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, ang pagpupuri at pagpapasalamat natin sa Kanya, ang pagbibigay natin ng mensahe sa ating hong mga kapatid sa pananampalataya, at siyempre bilang pagpapalakas ng kanilang mga kalooban sa kabila ng mga nararanasan nating mga pagsubok sa buhay, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Ito, unahin po muna natin ang wala ka pa, sige. Tuloy muna tayo. Ang ating pong advokasya, mga kapatid, ito po ang unang-una po ang ating Word of God, yung pag-share natin ng ating kaligtasan, pag-share na pagbabahagi natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. At siyempre, mga kapatid, yung ating COVID-19 advocacy o yung pagbibigay natin sa inyo ng update sa COVID-19 pandemic. So yan po ang ating ginagawa para sa kaalaman ng ating pong mga subscriber. So mamaya sasabihin ko po sa inyo yung ating pamamaraan sa mga hindi pa nakakapag-subscribe para kayo ay mag-subscribe na, mga kapatid, kung paano tayo mag-subscribe sa ating YouTube channel, mga ka-FB, mga ka-YouTube, mga kapatid ko sa pananampalataya. Okay? Kung ready na si Mami, unahin muna natin ang salita ng Panginoon bago sa ating iba. So habang inaantay natin, babati muna ako ng happy birthday sa may mga kaarawan. No? Happy birthday sa may mga may birthday ngayong araw na ito ng Miyerkules. So ano po ang ating gagawin dahil may birthday, anniversary, naman ang ating pinagdiriwang ngayon ay marapat lamang na pasalamatan natin ang Panginoon bilang tagapagligtas. Salamatan natin ang Panginoon bilang Diyos na ating tagapagligtas. So yan po yung napaka-importante, yung magpuri tayo sa Panginoon. So pasensya na po kung kayo may mga maririnig na ingay. Marcos 11, tapos na ba tayo rito? Hindi pa siguro. Marcos 11 verse 24. Sige, dali lang pasensya po mga kapatid kung kayo po may mga maririnig na ingay kasi po dito tayo sa laundry shop, nasa gilid po ito ng kalsada. So kung may mga marinig po na ingay ay counting po, manhin lamang po, mga kapatid, no? Okay, tuloy na po tayo. Marcos 11 verse 24. Marcos 11 verse 24. 24 25. to 25. So dalawa lang ho ito. Sige po, Kaya pakibasa. nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin Amen. at hinihingi ay magsisampalataya kayo Yun. na inyong tinanggap na Praise at God. inyong kakamtin.
verse 25. 25. At kailanman kayo'y mga katayong nagsisipanalangin, mga patawad kayo kung mayroon kayong anumang ilaban sa kanino man, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng salita. Eto mga kapatid, kapag tayo ay humihingi sa Panginoon, ibig sabihin dumadalangin tayo, nananalangin tayo. No? Ano po ang ating pinananalangin? Unang-una po yung ating kalakasan. Pagpapasalamat natin sa Panginoon, pagpupuri natin sa Panginoon, pagpapasalamat natin kung paano tayo iningatan ng Panginoon. Sa Marcos 24, Marcos 11 verse 24 to 25. Sabi po dito mga kapatid, kayo ay magsisampalataya. No? Kayo ay lahat ng nagsisipagpanalangin sa verse 25, mga kapatid, na nakatayong nananalangin, kayo ay magpatawad. Tama po yun mga kapatid. Kasi kung nananalangin ka at humihingi ka ng gabay sa Panginoon, humihingi ka ng blessing sa Panginoon, sabi po ng verse 24 ng Marcos 11, sabi po ng verse 24, ang lahat ng kahilingan natin sa Panginoon ay pinagkaloob na, mga kapatid. Ipinagkaloob na sa atin. Tayo lamang po ay sumampalataya. Amen. Maniwala tayo na ang lahat ng hiniling natin, kasi baka akala mo, panalangin ka ng panalangin, akala mo hindi pa pinagkakaloob ng Panginoon. Baka akala mo ay yung hinihingi mo ay hindi pa ibinibigay ng Panginoon. Ipinagkaloob na, kapatid. Ipinagkaloob na, hindi mo lang napapansin. No? At baka naman yung hinihingi mo ay hindi kaloob ng Panginoon yon. Kaya hindi niya ibinibigay sa iyo. Pero matik naman sabi ng Panginoon lahat ng bagay na hinihingi natin ay ibinibigay niya, granted. Pero kapatid, may mga pagkakataon na kailangan nating magantay. Amen? Kailangan nating magantay kasi oras na sinabi mo sa Panginoon, oras na sinabi mo, granted na po yon mga kapatid. No? Granted na po yon. At alam naman natin na kung tayo ay nananampalataya, matik na yan ay ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon. So sa verse 25, ano po sabi ng verse 25? Lahat ng nagsisipanalangin na nakatayo, lahat ng nagsisipagpanalangin na nakatayo, magpatawad tayo. Ito po mga kapatid yung mahirap gawin, Kapag galit ka sa kapwa mo, kapag asar na asar ka, nakabusangot ka, nakasimangot ka, kumukulo yung dugo mo sa kanya, ayaw mo siyang patawarin. Paano ka nga naman hihingi ng tawad sa Panginoon? Marcos 11 po yan mga kapatid. Basahin po ninyo yan. Marcos 11 verse 24. Paano ka nga naman hihingi ng tawad sa Panginoon kung ikaw mismo ay hindi marunong magpatawad? Purihin ang Panginoon. Dapat yan po ang gagawin natin. Halimbawa, nagalit ka kahapon, kagaya po ako. Madalas po akong magalit minsan. Hindi naman po, kasi maging ang Panginoon nga po ay nagagalit. No? Bakit po sinabi ko nagagalit ang Panginoon? Nagalit po ang Panginoon dahil yung tahanan ng Panginoon ay ginawa ng yung pasugalan, mga magninegosyo, yon, tahanan po ng Panginoon yon. Kaya nagalit ang Panginoon. Ano pong ginawa ng Panginoon? Hindi niya minura. Nagalit ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, kayong mga mapagpaimbabaw. No? Kayong mga mapagpaimbabaw, huwag ninyong gawing pasugalan o gawing tindahan ang aking tahanan. Nagalit po ang Panginoon doon. Kaya may karapatan po tayong magalit. Wala hong hindi nagagalit. Kaya lang po, ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, ang sabi po ng Panginoon, huwag kang magtanim ng galit sa iyong kapwa. Huwag kang magtanim ng galit sa iyong kapwa at ikaw ay magpatawad. Dahil kapag ka nagpatawad ka, 100% patatawarin ka rin ng Panginoon. Pag humingi ka ng tawad, patatawarin ka rin ng Panginoon. Pero, kung hindi ka marunong magpatawad, ay wala kang karapatang humingi ng pagpapala sa Panginoon. Dahil
ang puso mo ay balot ng puot. No? Balot ng galit. Parang gusto mo lagi ka maghiganti. Hindi ka marunong magpatawad, mga kapatid. Kaya ang mensahe natin sa Marcos 11, verse 24 and 25, mga kapatid, unang-una, sumampalataya ka. Yun po yung unang-una, mga kapatid. Pangalawa, sa verse 25, magpatawad ka. Yan po ang kailangan. Kasi kapag hindi ka nagpatawad at hindi ka nakahingi ng tawad, mabigat sa kalooban, mabigat sa pamumuhay. Pansinin natin, no? Mabigat sa pamumuhay kapag ka may puot. Yung tila bagay, para lagi ka may galit sa puso. Yun, mga kapatid, kailangan kabugin natin yung dibdib natin. Sabihin natin, in Jesus' name, paluwagin mo ang dibdib ko. In Jesus' name, alisin mo yung galit sa puso ko. In Jesus' name, alisin mo yung puot sa puso ko. At punuin mo ito ng kasaganahan. Punuin mo ito ng pagmamahal. Yan po, mga kapatid, ang kailangan nating. Sige. Sa Matthew 21 verse 22. Matthew 21 verse 22. At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Ayun, lahat daw pong hilingin natin na may pananampalataya. Mga kapatid, no? May pananampalataya. Ibig sabihin mga kapatid, ikaw ay nananalig sa Panginoon, naniniwala ka na lahat ng inihiling mo ay granted sa Panginoon, mga kapatid. Matthew 21 verse 22. Matthew 21 verse 22. Yan, mga kapatid, ay punong-puno po tayo sa umagang ito. Nawa, mga kapatid, ito pong ating pinag-aralan ay tumanim at pagbulay-bulayan natin itong mga verse na ito. Una, yung Marcos 11 verse 24, at yung pangalawa, itong Matthew 21 verse 22. Ito po yung ating kailangan pagbulay-bulayan, mga kapatid. Una, magpatawad ka para ikaw ay patawarin. Pangalawa, pag humingi ka sa Panginoon, kailangan ikaw ay may pananampalataya. Ibig sabihin, wala kang pangamba, mga kapatid. Amen? Tayo po muna ay sumandaling manalangin bago tayo kumuha ng mga update. Tayo muna ay mas magpasalamat sa Panginoon. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan sa buhay at kalakasang pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, nilalapit po namin sa iyo ang aming pong bansa, ang aming pong mahal na Pangulo, Vice Presidente, Panginoon, mga senador, congressman, mga kinatawan, mayor, sangguniang panglalawigan, sangguniang panglunsod, mga barangay chairman, lahat pong ito, Panginoon, na mga namumuno sa bansa namin, ay nilalapit po namin sa iyo, Panginoon. Patuloy mo pong bigyan ng katalinuhan, patuloy mo pong bigyan ng sapat na katalinuhan, Panginoon, upang kanila pong ma-manage ng maayos ang aming pong bansa. At bigyan mo sila, Panginoon, ng kalakasan sa kanilang pisikal na pangangatawan, O Diyos. At maging ang kanilang buhay espiritual na makilala kanila bilang Diyos na tagapagligtas ng kanilang buhay. Panginoon, nilalapit po namin sa iyo ang mga frontliner, ang mga pulis, mga sundalo, mga doktor, mga nurse, Panginoon, ang mga nasa medisina ay nilalapit po namin sa iyo, Panginoon. Lahat, Panginoon, sa ngayon po sinasagawa ang vaccination. Lahat po, Panginoon, ng mga matuturukan ng bakuna, lahat po, Panginoon, ng mga matuturukan nito ay maging kagalingan, O Diyos. Panginoon, wala pong karapatang manahan anumang klaseng sakit sa katawan ng aming pong mga kapatid. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ito, tinatanggal namin ito, dinudurog namin ito. Wala siyang karapatang manahan sa katawan ng iyong mga anak, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At nilalapit din po namin sa iyo ang lahat ng mga may sakit. Panginoon, yung mga nag-aagaw buhay, sakit na cancer, diabetes, high blood, sakit sa puso, COVID-19, etc. Panginoon, lahat po ng mga may sakit, nilalapit po namin sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Palakasin mo sila, bigyan mo sila yung mga nag-aagaw buhay, bigyan mo sila ng pagkakataong mabuhay, Panginoon, upang patuloy silang makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Ngayon pa lamang inaangkin na namin, Panginoon, ang kagalingan ng aming pong mga kapatid na mga nakaratay sa ospital sa banig ng karamdaman. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Ito pong aming kinalalagyang building, ang Captain Joe Apartment. Nilalapit po namin sa iyo lahat ng mga nakatira dito, Panginoon. Sila, Panginoon, ay ma-born again na patuloy na makakilala sa iyo, Panginoon. Lahat ng mga pastors, mga missionary, mga manggagawa sa iyong ubasan, pagpalain mo sila po, Panginoon. Maraming salamat po. At nilalapit po namin sa iyo si Michael Joseph Capisnon, Lord, sa kanyang nararamdaman.
Siya po ay may bukol sa gilid ng kanyang ulo. In the name of Jesus, anumang klaseng bukol ito, ito may malignant, o ito man ay dala ng pagod, in the name of Jesus, wala pong karapatang manahan ito sa iyong anak, Panginoon, sa ulo, sa katawan ni Michael Joseph Capisno ng iyong anak. In the name of Jesus, dinudurog namin ito, pinapalayas namin ito sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Inaangkin namin, Panginoon, ang kanyang kagalingan, Panginoon. At nawa, O Diyos, makilala kanya bilang Diyos na tagapagligtas ng kanyang buhay. Maraming salamat si Mami Glo. Pagpalain mo, Panginoon. Pagpalain mo ang laundry shop. Diyos na, Panginoon, na makakuha ng maraming customer. At siyempre, Panginoon, lahat kami na mga naghahanap buhay, Panginoon, patuloy mong pagpalain. Pagpalain mo rin po, Panginoon, lahat ng mga naghahanap buhay at lahat ng ginagamit namin na resources, Panginoon, na ginagamit mong resources, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay kumita. Lord, pagpalain mo rin ang aming mga kamay na siyang ginagamit sa paghahanap buhay. Salamat, Panginoon. Ingatan po kami sa maghapon na aming pong paggawa. Patuloy po kami nagtitiwala at nananalig sa iyo. Maging yung mga nanlalamig sa kanilang buhay spiritual ay palakasin mo po sila, Panginoon. Thank you, Lord. Pagamat di kami karapat-dapat, ngunit patuloy ka naming pinupuri, sinasamba sa Espiritu at katotohanan at patuloy kami sumusuko sa iyo ng aming pong mga buhay. Sa pangalan ni Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen and amen and amen. Hallelujah. At sa huling bahagi ng ating episode, mga kapatid, sa update sa COVID-19, okay? Okay. Bago tayo, okay, habang nag-aantay tayo ng update. Ayan na, mayroon na. 600,428 confirmed cases. 2,600 halos pumalo po sa 3,000 mga kapatid. At ang namatay 12,522 at ang recovery 546,078. Yan po ang ating confirmed cases at recovery, maging yung mga death, mga kapatid. At kaugnay pong balitang yan, mga kapatid, ay muli pong nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko. Mga kapatid, ang pagtaas daw po at ang biglang paglobo ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, ito daw po ay dahil sa pagsuway ng publiko sa ipinatutupad na protocol, mga kapatid. At panawagan po ni Pangulong Duterte na patuloy po tayong sumunod sa mga pinapatupad na batas, kagaya po ng pagsusuot ng face mask at face shield, social and physical distancing, mga kapatid. Dahil tila baga, ayon po sa Pangulo, ito po ay nakakalimutan na ng ating pong mga kababayan. Samantala, dahil po sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19, ay magpapatupad po, ay posible pong magpatupad dahil pinag-aaralan pa rin po at binubusisi at minimiting na po ito ng mga Metro Manila mayors. Posible daw pong magpatupad ng curfew simula alas 10 ng gabi, simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Hindi pa po ito finally ito po ay panukala pa lamang, no? Panukala pa lamang po ito at posible po itong mangyari para po maiwasan ang paglobo ng COVID-19, mga kapatid. So muli po, ang paalala po ng gobyerno, patuloy po tayong mag-ingat, mga kapatid. Okay, Docs, ito na ang ating mga pagbati. Samantala, meron ba kayong back pain? Meron ba kayong nararamdaman na muscle pain? Kayo ba'y nai-stress? Aba, madali lang po yan, mga kapatid. Pasyalan nyo na ang P-Joyce Massage and Reflexology. Di kalidad, garantisado, talaga sulit ang serbisyo. P-Joyce Massage and Reflexology matatagpuan sa 4th floor ng Farmers Plaza, Cubao, Quezon City, mga kapatid. Open po ng 10 a.m. to 7 p.m. weekdays, samantalang 10 a.m. to 8 p.m. kapag weekend, mga kapatid. P-Joyce Massage and Reflexology, 4th floor, Farmers Plaza, Cubao, Quezon City. P-Joyce at your service, mga kapatid. Yan. At syempre, DJC Laundry Shop. Ito, malinis, di kalidad, mabango, garantisado ang laba.
pasyalan nyo na po dito sa Lungsod ng Pasay, Barangay 138, Captain Joe Apartment. Dito po yan sa Lungsod ng Pasay. Open po ng 8 a.m. to 6 p.m. Hanapin nyo lamang si Mami Glo Capisnon. DGC Laundry Shop at your service, mga kapatid. Samantala, kung nangihina ang inyong immune system, sagot po yan ng Atomy Philippines. Mga kapatid, inumin nyo lamang ang Himuhim. Himuhim. Atid po yan ang produkto ng Atomy Philippines. Himuhim para sa inyong hemoglobin at immune system. Atomy Philippines, makikita po ninyo ang kanilang mga website, ang kanila pong Facebook page, mga kapatid. At siyempre, mayroon po silang YouTube channel. Atomy Philippines, ang kanilang mga produkto, mayroon silang toothpaste, mayroon silang kape sa mga mahilig magkape, ang Arabic coffee. At siyempre, mayroon silang mga pampabeauty para sa mga kababaihan. Atomy Philippines at your service, mga kapatid. Okay? Maraming salamat po. Sabi ko nga po kanina, paano po ba mag-subscribe sa ating YouTube channel, mga kapatid? Unang-una po, Joel Brazal, B-R-A, yung J-O-E-L, Joel. Sumunod po, Brazal, B-R-A-Z-A-L. Pagdating po sa Brazal, dahil po na lagyan po ng letter D yung sabihin, i-type nyo lang po yung Joel Brazal, no? Nalagyan po kasi ng letter D, Joel Brazal. So, patapos po ninyong gawin yan, mga kapatid, ay pindutin po ninyo yung button para sa subscribe at open po ang inyong notification para lagi po kayong updated sa ating pong mga bagong impormasyon at siyempre sa ating morning devotion, mga kapatid. Okay? Amazing Gadget for Visually Impaired, VIP Bulag, tambayan natin to. FB Friend Group Chat, Himig ng Lahi, ito po yung mga group chat nating mga visually impaired. So good morning sa ating mga kapatid na visually impaired. Okay? Mga kapatid, maraming salamat. Hanggang bukas na muli, araw ng Huwebes. Ako po ang inyong lingkod, Brother Joel Brazal. Ingat tayo at pagpalain tayo ng Panginoon.